Before naman talaga ako maging director at mabigyan ng pagkakataon makapag-direct ng pelikula. Dati talaga ako drag queen. Yes. Filipino drag, for me, more than anything, is all about identity. Ito yung dahilan kung bakit kailangan nating gumawa ng Filipino version. Hindi lang Filipino version, kailangan natin ng Filipino format. Kami mga creatures of the night, marami sa amin ay may kanya-kanyang problema na hindi kayang harapin sa umaga, kaya kami nabubuhay sa gabi. Pag queer ka kasi, di ba, talagang you always need to work extra. So feeling mo, kasi marami nagsasabi bilang na pangalawa kang nag-air. 'Di ba? Like, sumunod tayo sa kabila. Kung wala ba yung kabila, feeling mo wala ding drag din? Kasi nga nung araw, ang pagtingin sa pagiging bakla ay you're a woman trapped in a man's body. Madalas na pinagkakait sa mga parte ng LGBTQIA+ community. Umiinit ang ulo ko eh. Init ng ulo ko. Eskwela ng Dasao, banggitin ko na yung pangalan ng school. Makapasok sila sa school before 4 a.m. Kasi pag inabutan sila ng liwanag, haharangin ng guard. Pero ever since bata pa lang ako, alam ko na sa sarili kong lalaki ako. But hindi ko lang alam kung paano ko... feeling ko that time, batang lalaki ako. Pero sinasabi ng society, ng parents ko sa paligid ko, babae ka. Pero nung time na yun, pag tinatawag akong tomboy, ayaw ko. Kasi nga parang feeling ko, batang lalaki ako eh. Siguro nung time lang na yun, kasi nga gusto kong mag-fit in, parang ino-open ko rin yung sarili ko sa lalaki. Vice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Hello, Philippines! Hello, Drag Universe! I am your Drag Supreme, ang nag-iisa, ang pinakamasikip, ang pinaka-fresh, ang hindi pa uri-uri. Miss Deja. Oo, ako yun. Ang dami naman ng intro na yan. And of course, maybe not your drag supreme, but superb. I am the one, the only, The only one. and the never together. Wow! What? What? The never again. Yes! Of course, Mrs. Tan! At eto na lang naman, ang pack na podcast for kings, queens, and everything in between. Welcome to Dragverse! Powered by Game Zone. Real player, real game. Welcome to the Dragverse, baby, let's ride. Where we make our rules and we do it with pride. Welcome to the Dragverse, this is my stage. Time to turn the heat up, watch me break out this cage. Welcome, welcome to the show. Welcome to the Dragverse, here we go. Ay, andyan pala sila. Andyan. Uy, hello. Talaga naman kayo, talaga naman. Stay put lang kayo dyan. Stay put sila, nakikita ko. Alam niyo bang tumatagos yung mata ko dyan sa mga screen yun? Nakikita ko kayo. Hoy, ikaw, Bernabe. Kumakain ka na naman ng kanin. Nagkakanin ka na naman. Oo nga. Di ba Grabe sabi mo naman. magda-diet ka? Pero hello again mga dragster. Welcome ulit dito sa podcast na pinakapasabog, ang Dragverse. Tama? Feeling ko may tanong lang ako sa mga dragsters Oh. natin. At saka sa'yo na rin, sister. O, anong tanong mo naman sa akin? Ano bang gusto mong ma-feel today? Do you wanna feel loved? Or sexy? Slutty? Horror? Nurse? Or inspired, perhaps? Or informed, diba? You know what, Mrs. Tan? This is the only answer to that question. I wanna feel all the emotions. Diba? Kailangan complex kang tao. Complex? Tama? Oo. Talaga kailangan, nararamdaman mo lahat yan to be able to, express whatever you want to express. Diba? Pag bad trip ka, bad trip ka. Oh. Pag masaya ka, masaya ka. Ay, kung sexy ka? Sexy ka. Slutty?
Diba? Mas wala pang mas sexy dyan sa pautong mo na glittered, Mrs. What? Talaga naman. Diba? Pag sinuso ka, hindi gatas ang lalabas. Glitter. Hashtag shining, shimmering, splendid. Pero alam mo sis, kahit ano pa yan, Oo. yung ma-feel natin ngayon, feeling ko, kailangan na natin panoorin to. Tama ba na? Oo. Diba? At papanoorin nyo. I-join slay na natin to sis. 1, 2, 3. Bilang drug naman yung pag-uusapan natin. Nako, sober na po ako. Matagal na po. Matagal na ba? Oo. Speaking of drag, meron naman tayong Gristerella for today. Swell. Well, eto na, hindi naman ako impressed dito sa susunod na guest natin. Parang sakto lang. Di ba? Oo, diba? Oo. Parang wala naman siyang masyadong na-achieve sa buhay. Oo. Tsaka, di ba, parang, sino ba yan siya? And actually, hindi natin siya masyadong kilala, pero mas makikilala natin to personally ngayon yata. Pero gusto mo ba bang kilalanin? Parang hindi na. Pero dahil sa inyo, dragsters, kikilalanin namin. Wala kaming magagawa eh. At saka dito na siya, actually siya yung kumatok talaga. Oo. Feeling ko, ready na nating bigyan ng award. Hindi lang bigyan ng award kasi siya naman ang magbibigay ng award ceremony. So, intro natin to. Let's welcome the esteemed director, Yeah. the award-winning director, not just of a film, Ito na yung powers but ko. a lot of things. Let's welcome Direk Rodina Sing! Ay! Sinala ka kayo, di ba? Wala yung i-welcome naman natin mga dragsters, no? May nga sabi. Talaga naman. The esteemed and award-winning director of Dragon Philippines, the first local drag reality competition for Filipinos by Filipinos. Talaga Let's naman. welcome Direk Rodina Sing! Hello, ulit. Take 3. Diba? Ganun dapat. Ano na? Oh, ano na? Kamusta naman ang life, Direk? After transitioning. Alam mo, okay ang life. Life has been, precious. Wow. Wow. Oo, maganda yung naging takbo ng life after drag. Then it was great. I mean, nakikita nyo naman. Sorry. Right. We are thriving. Yeah. At saka, you Iba are yung thriving. freshness mo ngayon, Oo. Direk. No? Iba yung glow up. Inadmit. Oo. Kailangan eh. Di ba? At least ngayon, alam mo, totoo lang, isa sa mga wake-up call talaga sa akin. Talagang kapag ka nasa public eye ka, kailangan mo talagang magpaganda, hindi dahil gusto mong maging maganda, Yes. but because para pag nilait ka, hindi masyado masakit. Kasi alam mo sa sarili mo, basta ako nagpaganda. Bakit ka ba Bakit nilalait? nakikita ni Mrs. Tan? Ha? Bakit ka ba nilalait? Hindi, para, alam mo, nakatingin ako kay Mrs. Tan kasi may mga bagay na sadyang hindi talaga naiintindihan ng mga tao, di ba? Tama. Wala siya naintindihan. Tama. Di ba? Okay nga. Ang point lang ay, mas masaya ang buhay. Hindi sapat na matalino ka lang, hindi sapat na magaling ka lang, kailangan maganda ka. Iba ka talaga, Iba ka no? talaga. Lalo na pag queer ka ha, hindi totoo yan. Hindi pwedeng... Sabi nga ng guest namin dito si Morenong Karug, fresh lang. Fresh lang. Tama. Hindi pwedeng fresh lang din. Dapat may gawa din talaga. Kasi marami na ring fresh. And then, ang point ko kasi ay pag queer ka kasi, di ba? Talagang you always need to work extra. Not just extra, minsan 3 times, 4 times that hindi kung ano man yung contemporary nyo. Diyos ko, isipin mo yung mga straight by 30 years old, may asawa na sila, may pundar na sila, samantalang yung mga eki, wala pa rin, di ba? Kasi wala tayong ang dami na iba na yung topic. Huwag na tayo pumunta doon, pang ibang episode yun. Pero speaking of topic, ito na nga, marami nagtatanong. Ano? Kailan ba ang season 3 ng Drag Den? Ito na yun. Dalawa na pala yun. Ito. Oh, ito na Kami yun. pa rin. Kami pa rin magkalaban. Welcome to Drag Den. Ito yung host. Diba? Matatalo ko na naman si Mrs. Tanyan. Ay, hindi na nga, ito na, panalo na kayo both o kayong dalawa yun. Nakapag-podcast nga, Oo, diba? di ba? Nakapag-podcast kayo na may set design. Sorry. Pasabo. Ganun. At Diba? hindi lang basta set design. Studio. Set oo. design. At may prod kayo at ang dami yung camera set up. Diba? Ayun. Apat. Diba? Ang dami yan, oo. No, Nagmumura. hello. Ganun. Diba? May ano kayo, may comset. Kompleto yung prod. Pero speaking of Drag Den, Hindi kailangan alam nila yung baka sabihin nila ni-record yun lang to sa may Salas Joy. Hindi, nakaprod sila. Oo. Nakaprod. Speaking of prod and Drag Den,
Paano ba kayo nag-dive in sa ano? Pare ng dive in. Di ba? Saver. Paano Talino ba na kayo sa nag-dive trio. in? Paano ba nagsimula na parang, ay gusto ko mag-direct ng local drag competition dito sa bansa? As prod sing? Kasi ako 'di ba hindi naman na to bago sa atin. Lahat ako nakwento ko naman na to maraming beses. Na before naman talaga ako maging director at mabigyan ng pagkakataon makapag-direct ng pelikula. Dati talaga ako drag queen. Well, draga naman talaga. Oo. Universal So sa mga hindi alam, yun ang drag name ko, si Universal Rodina. Before kasi nung Nectar, nung Loki pa ang Nectar at bagong bukas pa rin siya sa BGC, yung drag cartel noon, yung underground drag competition na yun, syempre di ba organize ng mga tropa natin, ganyan. Yes. So kami na din yung mga contestant, tapos once a month lang yun. Doon talaga nag-start yung love ko for doing it regularly. Kasi before that, once a year lang ako nakakapag-drag sa UP pa, sa Lantern Parade. Kasi yung organization ko, yung UP Babaylan, every year, sumasali kami sa parada ng Lantern Parade. So, draga-draga yung mga bakla. oo. Pero with calls. Dito may mga dala kami mga placard. Depende kung ano yung panawagan. Pero yung panawagan kasi ever since has always been the same, di ba? Na dapat ipasa na ang SOJA Equality Bill. Pero babalik tayo dun sa tunay nating punto. Ano yung point ko? Ewan ko sa'yo. Alex, tayo na ako mag-drag. Pag tumitingin, ay sorry, bawal pala magbura. Pag tumitingin ako kasi kay Mrs. na nadidistract ako. Bakit? May kakaiba kang gayuma ngayon. Maganda. ako, no? Oo, mukha kang genie. Genie. Totoo Genie lang. Genie nga. Edgy na. Oh, edgy kasi. Genie. Ay, akala ko edgy. Oo. Ayun na nga. So, nagsimula talaga yun yung sumasali ako sa Drag Cartel. So, yung mga napanood just sa mga first seasons ng lahat ng drag TV show sa Pilipinas, lahat yan mga nakasama natin sa pagko-contest. At kung meron man akong sasabihin na motivation kung bakit ko ginawa yung drag den, is that, pwede ko sabihin drag den, di ba? Yes. Oo. Ito ay dahil nakita ko personally first hand kung ano yung danas ng mga drag queens na nandito at kung paano siya kaiba doon sa napapanood naming drag TV show by then. Kasi 'di ba, meron naman talagang drag TV show abroad, 'di ba, prior to Drag Dem. At yun naman din talaga yung upbringing ko to watching TV drag. Pero there's something in that experience that I actually learned that ito yung dahilan kung bakit kailangan nating gumawa ng Filipino version. Hindi lang Filipino version, kailangan natin ng Filipino format. Sariling at. Oo, kasi noong time na to, yung mga kasama kong kumukonte sa drag cartel, hindi naman kami mga drag queen sa clubs eh. May kanya-kanya kaming ganap, may mga kanya-kanya Day kaming, job. may mga kanya-kanya kaming day job, ganyan. May kanya-kanya kaming mga ganap outside drag. At sa cartel lang kami talaga nagkakakita-kitaan. So, nung nagkaroon ng opportunity na makapag-pitch ng drag dance sa mga producers, kinagat ko talaga agad. Kasi 'di ba, parang Yes. ito na yung pagkakataon na baka nagpe-pay off na rin yung sinimulan ko with Mamu of how it means to actually do something so close to you as a filmmaker. 'Di ba? Na iba kapag tayo mismo yung nagkukwento ng sarili nating kwento. Pag tayo mismo yung gumagawa ng mga sarili nating palabas. At yan talaga yung dahilan, feeling ko, kung bakit ko sinimulan gawin yung drag den. Paano mo ba sinimulang gawin yung drag dance? Speaking of. Paano ba sinimulan gawin yan? Well, nagsimula talaga siya doon sa idea na si drag den nagsimula siya as an event idea. Nung kumukontest pa lang kasi ako, so ilang years ago, 7 years ago, ganyan. Alam na, hindi 7 years ago ba or 8 years ago lang naman. Not so long ago. I think 8 years ago kasi parang a year after ako naman. True. So 8 years ago, ang iniisip ko lang naman was magsasara yung BGC eventually. Kasi parang noon pa naman alam na magsasara yung 4th Strip, di ba? Oo. So yung unang idea ng mga bakla, paano na yung drag cartel? Kasi nagagawa na natin tong scene natin. Kumbaga nakagawa na kami ng Oo community, na eh. naging Oo. monthly thing na siya, di ba? Talagang dinadayo na siya ng mga tao. Yes. So sabi ko, gawa tayo ng event, ang tawag drag den. So yung idea talaga ng drag den as an event, hahanap lang ng mga warehouse na ambush, tas doon lang magko-contest yung mga bakla. Noong time na to kasi umi-ere yung post. Oh. So na-inspire kami doon ako personally na-inspire ako doon sa idea ng ang colorful ng ballroom scene kasi parang ganyan-ganyan yung eksena namin sa Nectar. Noong time na to as in talagang parang nagkaroon kami ng mga pamilya sa isa't isa. Walang eme kasi parang lahat naman na makikita mo sa nightclubs ng weekday ay mga taong hindi naman in sync sa normal na buhay ng mga tao, no? Kami mga creatures of the night. Marami sa amin ay
may kanya-kanyang problema na hindi kayang harapin sa umaga kaya kami nabubuhay sa gabi. So, it has something to do with that. And I have learned to like value that importance na kailangan mag-translate or magtuloy-tuloy yung ganong environment. So, si Dragden, nag-start talaga siya as an event. And then, nagkaroon ng pandemic. Yes. 'Di ba? At nung nagkaroon ng pandemic, in fairness, I wouldn't say in fairness, siguro kung meron mang isa sa pinakamalaking shift ng content production or ng content production ay na-democratize siya. Because everybody by then at that time ay Nasa phone. Oo, kahit sino na lang Internet. pwedeng gumawa ng ang dami-dami naging influencer ng pandemic, 'di ba? Oo. So ibig sabihin Sasa. may ganung ang nangyari ay nagkaroon ng puwang yung mga kwento tulad ni Dragden. Yun yung isa sa mga una kong napansin na baka ito yung, 'di ba, parang This is the right time. kailangan mo lang tibayin yung loob mo na this is the right time. So, si Dragden dami niyang pinagdaanan, 'di ba? Supposedly doon tayo sa isang streaming platform pa. Binigay ko sa kayang mic, bahala kayo Ito na nga. So, ang nangyari ay, so dahil si Dragden ay hindi natuloy doon sa originally kung saan siya, di ba nagkaroon ng mga delays, alam na ng mga tao yan at hindi ko na i-confirm kung ano yung totoong nangyari. Pero ang nangyari ay, nagkaroon naman ng blessing kasi napunta tayo sa Prime Video. Ang Prime Video, nung time na to ay nagsisimula pa lang sa Pilipinas at napakalaking streaming platform ng Prime Video. Ha? Bigger than, I mean, sa totoo lang, isa sila sa pinaka-biggest. Tama ba? Sila ang biggest ngayon na Kasi streaming. kahit sa Amerika meron eh. Sila ang number one. Talaga. Sa Amerika ha, sila ang number one. Pero hindi mo tayo masyado pinanood doon. Sorry. Hindi pinanood tayo doon. Oo. Ay, in fairness, may mga mafani na nagme-message. Sila ng ng... naghanap silang din doon. Hindi yan totoo. Walang ganun. Fake Sa news ibang bansa, yan. naghanap silang Hindi yan totoo. naman. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Asa na ba tayo? Hindi. Kinukwento mo kasi, di ba, kung paano nagsimula? Oo, yun na nga. So, naging event siya. Tapos, eto na nga, fast forward, napunta na tayo sa Prime Video. Sa Prime Video, totoo lang, ako magiging honest ako, nung ginagawa ko yung Dragden, ang iniisip ko talaga, first and last season na yun. Yung unang beses. Kasi prior to that, wala naman talagang nare-renew na local TV show. Wala talaga, walang original, Filipino local original na na-renew sa mga streaming platforms na to. Wala talaga at all. So sa akin, di naman ako ganun kadelulu na, Diyos ko, kabaklaan lang alang ginagawa ko, aasa pa ako ng pangalawa, di ba? So ginagawa ko yung Dragden Season 1 with one thing in mind. I have to be as truthful and as faithful to what I see. So kung meron mang closest to the format of Dragden, I would describe it as like a reality show na nag-invite lang talaga ako ng mga drag queens. Ito talaga yung totoong nangyari. Dumating yung 8 na drag queens no season 1 sa set nang hindi nila alam anong mangyayari, anong format. Oo. May mga baon lang silang damit pero hindi nila alam paano gagamitin, paano gagawin. Wala at all. So, pinagtripan mo sila? No! Exactly. No! Charot lang. Ikaw. I was no, ang nangyari ay I was sobrang ganun ako tiwala sa mga napili na drag queens na because they are very very authentic as drag artist, tatayo yung kwento. Dito yun ang naisip ko, kumuha ako ng 8 taong walang ibang din expectations except magdadala sila ng kwento dito. Bumunta sila ng Dragden set, may mga gusto silang ipakita at gusto silang sabihin. I just needed to give them the platform to do that and help them translate that to the screen. That's what I did. And alam ko that was a very risky choice. Pero sa isip ko rin kasi aasa pa ba ako ng season 2. And here comes season 2. And here is the Dito, supreme. nyo kasi si Dragden ng season 2 before mag-end yung season. Pasabog. So, nung nag-finale, nung bago koronahan si Naiya, katabi ko si Todet, sinabi niya sa akin doon na, may season 2 ka na. Ibig sabihin na approve yung budget. Kasi yung lagi, hindi pwedeng sabihin may season 2 na. Yung season 2, dinidiscuss na prior to, after F1 pa lang. Totoong buhay lang. After pilot pa lang, si Prime Video nagtatanong na, mag-ready na kayo for season 2 pitch. Kemi. So, syempre ako, pero hindi pa rin ako umaasa kasi nga baka mamaya mag-decline, di ba? Ang lakas kasi nung impression na to drag show, di ba? Kasi ang nangyari, hindi naman si Dragden yung unang lumabas. At ang Pag-usapan natin Oo, yan. di ba? At ang perspective kasi ng tao always, kapag may pangalawa, ay ito yung humamon. Oo. So yun talaga yung nangyari. Parang ang impression agad, ito yung humamon. So si Pero Drag... direct, may question ako. Kasi, Ano? doon sa na humamon, Kemerut Barurut, Kasi, di ba, nauna kang mag-announce. Sa Facebook pa.
Ng Keme. Hindi, di ba July 2021? Did you see T? Yun yung official announcement talaga na Entertainment Weekly pa kami na hinintay pa namin Entertainment Weekly na yan kaya ang tagal-tagal. Sorry. Kaya gusto namin dun kami mag-launch Entertainment Weekly. Pero prior to that, December pa lang ng 2020, nag-post na ako, di ba? Oo, nakita ko yan. Oo, nakita niyo yan. Kasi maliit lang naman ng scene. And everybody in the drag scene knows that we're doing drag then. Kaya nga sa totoo lang, sa isip ko yung audition was just like, di ano na lang yan, para lang sabihin nagpa-audition tayo. Pero nangyari, kilala ko lahat ng drag queens. At mas malaki ang advantage ko kaysa sa nagpa-audition ako kasi kilala ko to years before. And prior to having a drag TV show, meaning, kaya ko silang gawing authentic as possible. So, yun yung totoong nangyari, di ba? Alam natin yung lahat. At hindi yun, kumbaga, open secret na yun na magkakaroon ng drag TV show. So, alam din natin exactly yung timeline ng mga events na as much as nagkaroon or nag-announce nung isa pa, Yes. the day na nag-start yung audition, which is 1 month after we announced na magkakaroon ng drag TV show, a month after we started the audition, on that day, the the audition begins, dun sila nag-announce, di ba? So, yun yung timeline ng events. Tama, di ba? Tama. O, yun. So, feeling mo ba, kung wala yung kabila, wala ding drag din? Ano? Ulit. Feeling ko, meron tayong guesterela na maraming alam sa pantay na karapatan at everything about LGBTQ plus community. Period. And Soji Quartable and Soji in general. Okay, dahil binigyan ako ng kapangyarihan. Magic ko to. Viewers, let's see what my magic is magicking. Bilangan mo ako. 1, 2, 3. Hello, Mrs. Tan, anak. Hello, Deja. Hello, welcome to our universe, the Dragverse. Ang taray sa Dragverse. Sa Dragverse, pantay ang mga pengkay. Oo. Diba? Dito lang kayo makakakita ng mga magagandang drag queen. Ang ganda-ganda mo, anak. Ikaw, brilliant Charis, huwag ka. isasama Brilliant ka. Oo. Oy, maganda rin naman ako sa camera. In fairness, maganda rehistro ko. Mother. Ay, by the way, baka hindi mo pakilala ng mga natin. Mga dragsters natin. Yes. Pakilala mo, Mrs. Stan. Siyempre, bigatin to, nak. Ay, sobrang bigat. Di ba? Backup dancers ako. Kailangan pa. Kailangan. Ako lang kakantahan na lang kita, ma. Ano ba ang kanta? Hindi. Kita. Oh, habang Ang ating guesterella for today ay walang iba kundi ang Akbayan representative and an advocate, not just an advocate, but one of the forefront advocates for LGBTQIA+ rights. Ding, ding, ding. ako yung sound. At former punong babaylan siya ng longest existing student organization, LGBTQ+ student organization, not only in the Philippines but also in Asia, which is UP Babaylan. Talaga Eh. na. Bigat Diba? At siya ang unang openly na begging student council chairperson ng UP Diliman. Yun. Walang iba. Mother mo. Mother ko. Mother nating lahat. Mother Percy! Kumusta kayo? Parang ikaw maghahawak nito, ma, sa Yes. dami mong achievement bilang Nakakaloka bakla. na mother soon ako agad, ano? Kakasimula pa lang natin. Pwede namang sister, di ba? Oo. Oo naman. Pero ikaw 18 talaga years old ka mother. lang, di ba, Mother? Yes, I'm a 20-year-old stunner Ah, from Cruz Naligas, Quezon City. Kakaano lang niya, di ba? Yes. Mali. So, Mother, how do you identify? Ano ang iyong SO, GI, at GE? Ang taray. Very educational ang programang ito, hindi Ang mawari. nakakaloka dyan, sa sobrang tanda ko, inabutan ko ang evolution ng SO, GI, at GE. Ano ba yung Mother? Baka hindi alam ng mga dragsters natin, di ba? Ayan, sige. Ang una natin, Tell them. ayan, sige po. Nung ako ay nagsisimula pa lang as an advocate when I was a 17-year-old stunner in Sobrang UP Diliman, oo. Ang pinag-uusapan pa lang natin noon ay SO,
sexual orientation. So, ang aking sexual orientation, ako ay isang, sa lumang tawag, ang ginagamit na term ay homosexual. Pero, ang ginagamit talaga natin, gay. No? Kasi iniiwasan natin gamitin yung homosexual dahil medyo may dark history yung term na homosexual. Ano naman yung dark history niya? Mas maitim pa ba yan sa kilikili ni Deja? Para mas maitim anak sa iyong lip liner. Ay, talaga naman. Back to you ka. Oo. Na 1 point na ako dun ah. Bakit may kumada ang guest? Masyado kitang kilala, Ana. Actually, may kapatid siya sa Babaylan na pangalan si Mrs. Lim. Si Mrs. Lim, fresh. Si Mrs. Tan, brilliant. Oo. Magaling. Matalino. Magaling, Mahalaga magaling. yan. Mahalaga yan. Sige, balik tayo doon sa dark history ng homosexual. Kasi unang ginamit yung term na homosexual to refer to a psychological disorder. So may panahon, bandang 70s and earlier, ang tingin sa pagiging bakla o lesbiana ay isang psychological disorder hanggang nung nanalo si Margie Moran sa Miss Universe. Sige nga, anong taon? 19? Sige nga. 19... Sige nga, Margie 82. Moran, second Miss Universe from the Philippines. 1973. Ayan. Ay, tama ako. Nasa dulo ng dila ko yun. Yes, anak. Oo, diba? Sila yung Gloria Diaz, 73 Margie Moran. Doon tinanggal, sa taon na yun, tinanggal from the Book of Disorders ang homosexuality. So, 70s pa lang, alam na hindi sakit ang kabaklaan. So, sa SO, I identify as a gay man. Kasi nga, ako ay na-attract sa kapwa ko lalaki. Yan. Oo. Period. Educational. Yes. Ikaw, anak, kanino ka na-attract? Sa ano, may kay Bernadette. Wow. Nakita ko nga yung Bernadette Bernadette. Deja. Deja Det? Hashtag Deja Deja. Oo. Hindi kayo tututo sa aming pagmamahalan. Wag tayo. Bernard siya. Bernard siya. Actually, lately marami nag-invite sa akin na mag-officiate ng mga marriage or commitment ceremony. So, kung sakali matuloy kayo ni Bernadette, let me know. Talaga naman, Ayan. talaga naman. Oo. Pero may question ako, ma. Pero may question ako, ma. Paano nagsimula yung pagiging advocate mo? Ayan. Give us some history, mother. Okay, so nung 1850s, Ay, talaga ano, naman. oo. Lumaki ako isang batang bakla sa probinsya, sa Anong Nueva probinsya mo? Ecija. Nueva Nueva Ecija. Ecija, anak, magkalapit tayo. Oo. Sa ano ako Tugigaraw eh. Oo nga, dumadaan kayo sa amin. Dumadaan kayo sa amin. Gawa-gawa Papunta probinsya. doon. Oo, ayan. Sa Nueva Ecija, ako kayo lumalaki. Imagine, ang setting natin probinsya, 80s, yan. Tapos pag tumitingin ako sa ibang tao, sabi ko, bakit sila nagkakagusto sa babae, yung mga kaibigan ko, barkada ko? Ba't ako, nagkakagusto ako sa kaibigan ko? Oo. In fact, kapwa ako sa Kristan. Oo. Ay, Oo. fantasy yan. So, I thought it was very religious Fantasy family. yan, hard. Oo. Alam nyo yan. Pero syempre hanggang doon na lamang siya. Ayan. So, nung pa lang, tapos marami nagsasabi na, ay baka nga bakla ka. Pero, yung pagsasabi nila na baka nga bakla ka, it's not a neutral statement. May kasamang judgment. So, I grew up knowing na ganito ako, pero parang walang pagtanggap doon sa sarili. Kasi yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo. No? So, this is a very religious family, in a very religious barangay, sa isang panahon na hindi normal pag-usapan ang ganitong mga bagay. At pinagbubulong-bulungan lang. So, kaya nung pagdating ko sa UP, ayun, tumambad sa akin na, pwede ditong pag-usapan, pwede ditong maging ikaw kung sino ka. Pero syempre, may judgment pa rin sa paligid mo. And that's where I met yung org namin ni Mrs. Tan na UP Babaylan. Yan. Sorry, wala ako sa org. Hayaan mo anak, gagawin kita honorary member. Honorarium lang ako niyan. Talaga naman. So, when I met UP Babaylan, doon ko na-realize na, may laban pala. Anong batch ka mother? Sa Dubai? Hindi, para lang, kasi, For perspective. Okay, sige. Ako yung first batch of applicants sa UP Babaylan. So, UP Babaylan was founded nung panahon na hindi pa kayo pinapanganak, 1992. Kasi may nangyari na major event sa isang all-male dormitory sa UP. May isang bakla na nakaranas ng violence mula dun sa mga macho sa dorm. So, eventually, sabi ng mga bakla, kailangan natin magsama-sama. Kasi pag sama-sama tayo, hindi na tayo makakante. So when I
came into the university, buo na yung UP Babaylan. Tapos, minsan naglalakad ako sa corridor, meron tayong isang matandang mother na bakla, nakita niya, ikaw mag-apply ka ng UP Babaylan, sabi niya gano'n. So, I can say that my LGBTQI advocacy began with that, me sashaying through the corridors of UP. Period. History, backtrack, pasabog. Ang luma, ano? Oo. Yun. Hindi, pero, yes. Pero ano yung favorite, during that time, ano yung mga concepts dun sa, like, compared sa concepts right now? Okay, so during that time, syempre yung anchor ng ating advocacy nun was the feminist principles of justice and equality. No? Pero nung panahon na yun, nagkataon, ang diskurso doon sa ating community hanggang sa level pala ng sexual orientation. Yung binanggit ko kanina, kanino ka nagkakagusto, kanino ka na-attract. Sinong bet mo? Sinong bet mo? Kanino ka nagmamahal? Kay Bernadette, di ba? Kanino ka, pardon the term, nalilibugan? Okay lang yun. Okay, diba? So, attraction, hanggang dun pa lang. Tapos later on, habang nag-evolve yung advocacy, doon natin nakita na, there's something beyond attraction. Meron pa pala yung gender identity. Yung malalim na pagkilala mo sa sarili mo. Hindi dahil pinanganak kang may titi, ang pagkilala mo sa sarili mo ay lalaki na agad. O kaya naman dahil pinanganak kang may puke, ang pagkilala mo sa sarili mo ay babae na agad. Kasi pwedeng hindi. So doon pumasok sa ating alphabet from LG, lesbian and gay, pinag-usapan na rin ang mga kapatid nating transgender. Transgender women and transgender men. Yan. Ano po ba yung transgender na tinatawag para sa mga hindi pa po nakakaalam? Yes. Sige, para masimulan yung ating kwento, tatanungin kita, anak, ano nakalagay sa birth certificate mo? Monster. Diyosa po. Charas, Diyosa, okay. Male. O, ikaw, anak. Ano? Bakarat. Ayan. So, yun ang sex na nakalagay. Bakarat. Ayan. So, halimbawa sa'yo, male. Tapos, if you identify, halimbawa, you are assigned male at birth and you identify as a woman, you're a transgender woman. Okay naman, you are assigned female at birth and you identify as a man, you're a transgender man. So, not necessarily kailangan kong mag-transition or kailangan may suso na ba ako or Ay, hindi ganito, ganyan. kinakailangan. As long as yun yung pagkilala mo sa sarili mo, hindi mo kinakailangan ng medical transitioning. Kasi yung iba, sinasabi, transgender woman na ba yan? Eh, wala pa siyang suso. Or transgender man na ba yan? Eh, ang laki ng suso niya. Ang nakakaloka, obsessed sa mga tao sa suso. Ano? So, it's just about knowing and understanding yourself. Yun. Pero mother, di ba, during your time, Sampaling kita. Oo, sige. Sige, to make it easier for you, sabi mo, nung sinaon ng panahon, okay, nung dati-dati, di ba? Kapag, di ba, sinabi nilang Becky or bakla, parang automatic na, babaihan or magiging trana, parang ganon. So, parang nung kabataan mo, mother, okay. Diba? Nung bagets ka, mother, ayun, bagets ka pa rin naman until now. 20. Mga 2 years ago. Okay. Diba? 18. Oo, diba? Sige, may mga alam ako sa'yo. Go, anak. Mga 2 years ago, kumusta naman yung pag-discover mo ng identity mo noon? Ano yung chika sa'yo nung paligid mo? Parang, na-consider mo din bang ganto ganyan, transition, mga ganun, keme. Kasi nga hindi pa malinaw no na, oo nga Diba? pala, marami palang layers of who or what we are. Pwede ka palang maging bakla pero paminta. O kaya bakla pero pa-girl. Oo. So, halimbawa, yung template namin nun, pag bakla ka, dapat pa-girl ka. Kasi nga nung araw, ang pagtingin sa pagiging bakla ay you're a woman trapped in a man's body. Kasi nga, hindi pa natin nun na-explore fully yung concept ng gender identity. Kaya nga nung araw, di ba, pag ikaw ay baklang paminta, ang tingin nila, nagkukunwari ka lang. Kaya ang term na magladlad ng kapa, kung naririnig niyo pa yun, ang luma na nun, di ba? Magladlad ng kapa. Kasi may pagtingin na, pag bakla ka, dapat nakaladlad yung kapa mo. E paano kung bakla ka, tapos naka-muscle shirt ka, maraming ganun, di ba? Bakla pa din yun. So, ang tinong iba, ay, baka hindi lang siya nagpapakatotoo. Pero later on, we discovered, after gender identity, kanya-kanya din pala tayo ng gender expression. Paano mo pinapahayag yung sarili mo? Kaya nga may baklang paminta at may baklang pa-girl. Oo, yan. May mga lesbiana na masculine, may mga lesbiana na feminine. The same way na kahit mga straight people, heterosexuals, di ba? May mga friends na heterosexual na medyo effeminate. Kasi lumaki sa pamilya ng all girls. O kaya naman, meron tayong mga friends na mga
cisgender women who are quite masculine kasi they grew up with strong men in their family. So, ayun, nakita natin, ay, diverse pala talaga. Diversity Yes. is the best Policy. Oo. Ay, para maganda yan. Magpapaprint tayo na marami, ilalagay yan sa mga elementary schools, no? Baguhin ang Diversity Baguhin. is the best policy. Pero come to think By of it, Deja. totoo. Oo, Deja. Anak, meron ka ng quotable. 2025. Ayan, pa-copyright na natin. Pero ano, Mother, during your time, kumusta naman yung pagtanggap nung mga tao in terms of LGBTQ plus community and also queerness? Ayan. Yung panahon na ito yung panahon na hindi ito pinag-uusapan sa mga pamilya. Diba? Like pag may mga family reunions, kanya nagbubulungan sila, ay, si Keme matandang binata. Pero actually, bakla siya. O kaya si Keme ay matandang dalaga. No? Pero maaaring lesbiana siya. O kaya si Keme, matandang dalaga, tapos meron siyang kasamang namumuhay na best friend niyang babae. So sila ay mag-best friend na matandang dalaga. Hindi alam, life partners pala ito. So hindi siya pinag-uusapan. Very conservative. Sa ngayon kasi, marami ng conversations surrounding this. Pero nung panahon namin, nung sinaon ng panahon, hindi ito pinag-uusapan ng mga magulang at ng mga anak nila. Until something earth-shattering happened in my life. No, yun. Pero Mother, nagtago ka din nung identity mo during your time. Kumusta naman yung reception ng family mo? Were they very accepting? Or dead man lang sila? Or ano sila? Nega? Ganito na lang. Dahil matangkad ako, inattempt ko at some point in my life na magsentro sa basketball. Ay, talaga naman. As a long-legged girl. Tapos sabi ko, this is not for me. There was also a time, siguro baka nag-explore din ako ng sexuality ko, na girlfriend ang lola mo nung second year high school ako. Oo. In fact, kaka-add ko lang sa Facebook nung aking first and last girlfriend. Kasi parang, ngayon ko lang siya kayang harapin. Oo. Recently lang. Oo. So yun. So, hindi talaga siya tanggap, no? Imagine, I'm in a very conservative family. Ang nanay ko, Parish Pastoral Council President. Oo. At pagpasok mo ng bahay namin, may malaking Mother Dolorosa. Ayan. At sa garahe ay may karosa ng Santo Enchero. No? So, medyo mahirap. May nangyari lang sa buhay ko, kaya napag-usapan sa family. Yan. Can you share what Yes, happened? oo. Ano siya, nangyari siya noong na-elect ako as Student Council President ng UP. So, the Inquirer carried a news story saying, ito anak nung panahon na ang dyaryo papel pa. Oo. Inabutan niyo pa ba yun? Yes. Oo. No. Oo, mukha nga. Ayan. So, nung panahon na Kailangan mo ng papel na. no, ang dyaryo ay papel pa at ginagamit sa newspaper dance. So, Inquirer ran a story saying that UP just elected its first openly gay student council president. Nagkataon na subscription na aming pamilya sa probinsya, Inquirer, ma'am. Nakita na aking mga magulang. Tapos syempre yung kapatid ko nung pagtawag ko ng long distance, sabi niya gano'n, ayun nga daw, isinopon ang Inquirer. Di ba dapat, under normal circumstances, ipapa-frame yun. So yun, 2 buwan ako hindi umuwi sa bahay namin kasi nga, natatakot ako sa reaksyon ng aking mga magulang. Vice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Sino ang may ayaw ng fun and exciting na laro, lalo kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka sa Tong Its at iba pa, tara na sa Game Zone. Unbelievable sa Game Zone dahil you play a real game of Tong Its with real players. Free! May chance pang makisplit ng over 34 million pesos. At may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamiting panlaro sa kahit anong game. Kaya rin i-cash out. May 2 events araw-araw. Chika na ba? Visit gzone.ph and social media account on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. Yun na sa Tong Its. Tara,
Game Zone. Tandaan, ang gaming dapat fun-fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024/2564. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Good fun! Hashtag Love Wins. So yan ang topic natin for today's podcast talaga naman. Pero feeling ko, sister. Ano namang na-feel mo? Ang dami mong na-feel. Di ba? Oo. Anong May feel? perfect na guest dyan. May perfect na Oo guest naman. Talaga dyan, di ba? naman. May perfect. Kaya naman, Bernadette, maraming salamat sa pagbibigay ng mabuting Oo. balita. Salamat dahil lumaki ka ng tama, may takot sa Diyos, at magsimba ng linggo. Tama? Oo. Yes. God bless. God bless you and your family. Hashtag Love wins. sige. Thank you, Bernadette. Hindi ko na lang dito. Ano? Pag yun nahulog talaga. Sakto. Ay, sakto. Pasok na pasok, Bernadette. Oo. Talaga namang fresh si Bernadette. Parang ipapaikutin natin sa Bernadette para Parang ikot. mag-transform. Mawawala yan. May Oo. magic si Mrs. Tan na, tinuruan kita mag-magic, di ba? Oo Wala naman. si Bernadette. Dali, i-magic mo na. 1, 2, Ikot ka. 3. Galing ni Mrs. Magic. Hello po, sir. Ano po. Welcome to our universe. Yes. Pwede nating hawakan ng mic, wag matatakot. Dahil Yes. Huwag kang nakakasigurado kang gamot ay laging bago. Tama. So, Mrs. Tan, i-introduce naman natin ang ating guestorella for today, Mrs. Tan. Of course! Yes. Ang guestorella lang naman natin for today ay ang founder ng Transman Pilipinas. Siya din ay father of a very, very cute baby girl. Let's welcome Sir Neil Nodalo! Good day. Yes! Pwedeng hawakan. Opo. Oo naman. Oo naman. Hindi naman tayo magmamachi ng wala-wala lang. Kaya nga, wala, dapat pala nag-brown ako. Mali yung ano sa akin. Hindi ka na naman nasabihan. Di ba nga? Pero kamusta naman ang ang araw nyo? Okay naman. Yes. Mainit sa labas. Di ba nga? Pero At- malamig dito sa loob. Oo naman, kasi syempre, sobrang init sa labas kasi sobrang hot nyo po. Nasa labas kasi ako. Dito ka sa loob kasi cool ka, kaya malamig dito sa loob. So, cool ba kayo dyan? Cool. Mga Yes, dragsters, talaga di naman. ba? Pero Sir Neil, di ba? Narinig namin yung chismis. May anak Chismosa ka. at... Oo, di ba? Talaga naman. Oo, may narinig namin yung chismis. Ano yung chismis yan? Oo. May anak ka daw at saka asawa. Pwede ba naming makita naman yung sila kumari naman? Patingin naman. Ayan. Ang cute! Ayan. At naka-dress ng green. Ay, ang Basta cute. Oh, green kami ngayon. Green kami that time. Mata mo, green. Oh! Wallpaper at lock screen talaga naman. So sir, how old yung baby girl niyo? Ilang taon na siya? Magto 2 years old na siya. 2 years old. Ang cute. 1 year something. 1 year something. So anyway sir, before natin pag-usapan yung family nyo, pwede bang mag-dive in muna tayo ng konti lang? Parang konting dive. Para mas makilala kayo ng mga sa dragsters sa Sige. journey nyo sa inyong sexuality. Okay. Okay po. Sir Neil, Ano ba po particular ang, question? ano po ang inyong pronouns at saka how do you identify po? So, Yes. ang pronoun ko is he, him, his. Yan, mga male pronoun kasi I'm a transgender man. I was born female and then I transitioned to male. So, nag-start ako mag-transition at the age of medically by the age of 2011. So, mga 24 ako noon, time na yan. Pero ever since bata pa lang ako, alam ko na sa sarili kong lalaki ako. But hindi ko lang alam kung paano Paano siya sisimulan? kung possible ba Possible, na makapag-transition yes, yes. ako. Yan. Nung bata kayo, kumusta yung naging journey ng pag-discover mo ng sexuality mo at saka ng iyong gender identity? Like, Mahirap ba? oo. Or may mga Kumusta yung challenges ba? family? Kumusta Yes. yung
paano ka pinalaki and everything. At that time, siguro at the early age of 5 years old, alam ko na sa sarili ko na parang mayroon akong hinahanap sa sarili ko. Parang feeling ko that time, batang lalaki ako. Pero sinasabi ng society, ng parents ko sa paligid ko, babae ka. So at first, hindi ko yun maintindihan kung bakit ganon. And then eventually, tinanggap ko na lang sa sarili ko na, okay, babae ako pinanganak. So dapat ganito ang ikilos ko, ganito ako dapat manamit. So bata pa lang ako, mga ganyan 5 or 6, 7, may crush na akong babae. Kaya nakaka-feel na ako na parang sabi ko, bakit ganun? Bakit nagkakagusto ako sa babae? Kumusta yung experience na yon? Like, ano yung feeling na magka-crush and everything? Tinanong niyo ba yung sarili niyo pa ulit-ulit? Kung bakit. Nagtaka lang ako kasi meron akong kalaro na babae, no. So parang kinikilig ako sa kanya. Paano yung leg? Paano yung leg? Teka lang Hindi, parang masaya lang ako na makita ko siya. Tapos parang may mga laro dati na parang holding hands, ganyan. Kasi kasalad, hindi naman. Hindi naman. Kung parang hahawakan lang yung kamay, parang hindi ko magawa kasi nahihiya ako. Pero hindi ko naman ma-explain kung ba't ako nahihiya, di ba? Kasi alam ko naman na babae naman ako. Anong problema nito? Ba't ganito yung nararamdaman ko? So parang doon ko na may gusto ko sa babae. Nagkakagusto ko sa babae. How did you first come into terms with your gender identity? Kasi 'di ba, yung una natin pinag-usapan is yung attraction mo, nagkaroon ka ng crush sa babae. So paano mo na realize or paano niyo po na nagkaroon na parang lalaki ako? Okay, so nung nagka-crush na ako sa babae, ma-identify ka na as tomboy. Nung time na yun nung mga early 90s. So parang tinatawag akong tomboy. Hindi ko naman matanggap sa sarili kong tomboy ako. Hindi ako wala akong problema about being tomboy kasi until now marami akong friends na lesbian. Pero nung time na yun, pag tinatawag akong tomboy, ayaw ko. Kasi nga parang feeling ko, batang lalaki ako eh. Parang there's something na hindi ko matanggap doon sa word na tomboy. Kaya nung time na yun, naisip ko parang kung hindi ako magiging lalaki talaga, kasi nga yung nasa isip ko, I'd rather be a straight woman. So parang ganun yung thinking ko. Kaya parang siguro nung mga time na yon, before ko na hit yung puberty stage, nagtry din ako magpakababae to fit in, di ba? Kasi kumbaga, yun ang sinasabi ng society, ng parents ko. Nagkajowa kayo ng lalaki, sir. Hindi naman, parang may mga Landi-landi may nanliligaw eh. Siyempre, ang ganda ko eh. Period! May mga nanliligaw sa akin During di ba? the So, times. parang nakaka-crush din ako sa lalaki. May ganun ako nung time na yun. So, pero syempre, nitong alam ko na about the Soji, hindi ko na-consider yung sarili ko as bisexual. Siguro nung time lang na yun, kasi nga gusto ko mag-fit in, parang ino-open ko rin yung sarili ko sa lalaki nung time na yun. Hindi pa naman ako nag-hit ng puberty. Siguro mga age yan ng mga between 8 to 11, mga ganyan. 8 to 11. Ang bata ko Ang bata lumande. Aga naman. Oo. Same. Yun. Tapos, during that time, parang, kailan nyo po nalaman yung parang, okay, ito yung Soji, Yes, oo. ito yung mga kailan mo siya na-learn? Itong Soji, ito na, late, mga mid-20s ako nung nag-start ako mag-transition. Pero nung nga, yung di ba nasa puberty stage ako, no, napagod din ako, na parang, kasi parang nakikita pa rin ng society, tomboy yan eh, di ba? Kasi parang, di ba, parang nagtatrying ako magpakababae. Sasabihin nila, ay, tomboy yan. Yung pagka parang, siguro nakikita pa rin nila yung natural na kilos ko, or something ganun. Tapos parang nadumating ako sa stage na parang niloloko ko na lang yung sarili ko. Kasi parang hindi naman ako masaya sa ginagawa ko. Parang nagiging trying hard ako. Yun yung term. So, kaya nagpakatotoo na lang ako sa sarili ko. Yun na, nag-start na ako maggupit ng maikli. I bind my chest. Kasi yun na yung puberty stage eh. Nag-hit na. So, dumating na yung menstrual period. Okay po. Tinutubuan ka na ng, mga changes sa katawan mo bilang babae. So, yun yung siguro yung isa sa mga first sadness ng moment ng buhay ko. Kasi parang na-realize ko na hindi na ako magiging ganap na lalaki. Kasi na-reach ko yung puberty stage. Oo. Parang hindi talaga kayo in terms na parang hindi nyo feel yung sarili nyo na tinutubuan ng na nag-change siya into like a real female. Yes, oo. Parang ganun, di ba? Correct, oo. Gets. Pero kumusta yung pag-come into terms mo with it?
Like, paano mo siya dinil during that time? Siguro Especially before transitioning. Oh, that time kasi na-open up na rin ako into girlfriends, no. So nung nag-out na ako, before as a parang butch lesbian, 'di ba? Ganun dating. Although hindi ko nga kino-consider yung sarili ko na tomboy. That time hindi naman alam yung word na transgender man. Ano 'yun, 'di ba? So kung pagka pinanganak kang babae, it's either pagkilos lalaki ka, tomboy ka lang. Wala ka namang ibang pupuntahan. Wala pang terms na ganyan before eh. So, ayun, ang hirap kasi parang feeling ko nagiging trying hard na naman ako kasi hindi ko nga mailabas yung sariling ako. Syempre yung boses ko, boses babae pa rin, tinatawag ka ng mga female pronouns, 'di ba? So ang mahirap parang siguro yun yung naging one of the saddest part ng buhay ko kasi umiwas na rin ako sa mga friends kong lalaki, hindi na ako masyadong lumalabas. Mga ganon. Kamusta naman po Yung ng parents niyo, sir. Kamusta naman sila? Kasi ako pinalaki ako ng single solo parent na mother. So Same. Oo. Oo, so yun, parang siguro at first nasasaktan din siya kasi mga gusto kong damit pang lalaki. Dumating pa nga ako sa point na nasa department store kami tapos bibili ako ng damit. Anong gusto mong damit? Ganyan. Tapos nagtuturo ako ng mga polo, ganyan. Oo, tapos umiiyak ako, no? Kasi gusto niya na akong paluin kasi bakit ganun yung mga pinipili kong damit. Pero at the end, nanalo pa rin naman ako. Pero ilan kayo magkakapatid, sir? Ako lang. Ikaw Sa side lang. ng mother ko. Okay. So, naging naman sila, parang natanggap naman ng mom mo, sir, na Oo. Kasi nung una sinasabi ko, may mga nanliligaw sa akin, ganyan. So parang excited naman yung nanay ko. Pero wala naman akong dinala sa bahay. And then eventually, Chika lang. bakit? hanggang eventually, dinala ko girlfriend na babae. So yun, nagulat siya. Pero wala na siya nagawa. Totoo naman din. Parang dala mo na eh. Diba? Mga ilang taon kayo nun, sir? Siguro mga 13. 13. Oo. Nung dalawang din, talaga naman. Oo, consistent yan. Diba? Consistent sa Bakit? pagiging malandi eh. Pasabog. Pero yung pagta-transition mo, sir, when did you start it? Tapos paano mo siya nalaman? Ano yung nag-open sa utak mo about it? Siguro when it comes sa medical transition, naalala ko lang is yung college ako. Parang at the back of my head na naiisip ko, pwede kaya akong tumbuan ng bigote. Yun yung naisip ko. Pwede kaya yun, pero siguro kaya nilalagay sa mukha na para magkaroon ka ng facial hair. Yun yung iniisip ko before. Kaya lang iniisip ko, imposible naman ata mangyari yan. Pero nung 2011, may napanood kasi ako sa YouTube. Oo, so abroad siya. So nakakita ko na nag-transition from female to male. So parang akala ko ano ba to? Baka joke time lang to. Kasi may ganun eh. Kasi ang testosterone kasi malakas siya eh. So nababago ka talaga niya physically, no? So may mga videos siya na parang day 1 hanggang 30 days, 2 months. Ganun talagang drastically nagbabago yung itsura. Ito ba yung parang pictures, sir, na Mga pictures. Okay, may video minsan. Video, Kasi naririnig ko yung boses. Totoo ba to? Nagbago yung boses? Lumaki yung boses? Inisip ko, baka nag-ano lang to. Nilalaki-lakihan lang yung boses. Pero hanggang sa nagbabago na yung itsura niya. So doon na parang naano na ako na parang ito ako. Kaya pala siguro parang although hindi pa ako familiar sa Soji noon. Wala pa ako kasi sa advocacy noon. Nung napanood ko yun, naisip ko kagad na kaya pala hindi ko masabi sa sarili kong tomboy ako kasi transgender pala ako. Meron palang transgender na tinatawag. Meron palang trans man. Yes. Kaya pala, parang nung nakita ko kagad siya, sabi ko, ito ako. Parang nagkaroon ng saysay yung mga nararamdaman ko nung bata pa ako. Before. Akala ko nag-i-imagine lang Parang ako. nag-make sense Akala siya. ko nasisiraan lang ako ng ulo. 'Di ba? Kumbaga, you've come at peace with your identity. Yes, nung napanood ko talaga siya, parang sabi ko, ito ako. Hindi ako lost. Hindi ako weird. Paano ka nag-transition? Paano ka nag-start after mo siya ma-watch? Like, how did you get access? May mga Yes, nakausap ka ba? May support group ka ba during that time? Yes, oo. Kasi that time, sa Pilipinas, wala pa talaga. Wala kang mahagilap. And then eventually, search ako ng search. May mga iba na rin palang nakakakita. May mga gusto na rin. Hanggang sa may nakausap akong Pilipino, at first parang may hormone sa butika na nabibili na nakakapagpataas, parang pills. Parang pills siya. Kaya lang, because hindi siya ganun kalakas yung effect.
Parang nababagalan ako, ganun. And then before kasi takot pa ako mag-injection eh. Ano yung pills na yon? Like, para lang, curious kasi ako. Ano like, siya? Testosterone siya. Androil Testocap siya. Oh. Mabibili mo siya talaga dapat prescription, may prescription ka. Pero may mga iba nakakalusot eh. Pang ano siya? Para saan siya? Pampataas ng testosterone level. Oo. Pero hindi siya kasing lakas kapag through injection. Oh. Yung injection, paano kayo nag-start doon? Yun, nag-start kasi ako dahil wala nga akong makausap dito. Nagkaroon ako ng friend na PhilAm. Yes, tapos siya nagta-transition na siya. Oh. Oo, yes. So, Saan mo na-meet tong friend mo? sa ano lang din, sa online lang din. Aha. Kasi noong 2011. So doon ko siya na-meet. And then tinuro niya sa akin na may doktor talaga sila doon, ganito yung tinitake nila, hormones, ganito. Sinabi sa akin yung brand, maghanap ka rito sa Pilipinas. And then before kasi, pa lang siya, ginagamit siya sa mga gym. Nasa black market siya. Mga steroid siya, ganun siya. So nag-start ako talaga ng steroid. Kasi ganito yan, no? So bago ako nag-start ng ganyan, siyempre gusto ko naman dumaan sa procedure. Siyempre health ang usapan dyan, di ba? Kalusog, sasaksak mo sa katawan mo eh. So may mga nilapitan ako mga hospital, public and private. Dinidecline nila ako na mag-proceed dyan kasi hindi pa nga nila alam yun. Bakit 2011 pa, wala pa silang study about it. Oh. Walang endocrinologist that time na tutulong sa'yo. Pero ano yung feeling mo during that time na nagsisik ka ng professional help sa establishments like private and public, both Neglected. dinidecline, oo. Parang na-feel ko na parang kasi ganito maliban sa decline kanila, sasabihin nila, masama yan sa katawan mo, hindi mo yan dapat i-take kasi you were born female. Dinidiscourage ka na parang hindi ganyan, hindi dapat ganun. So may mga ganung banat pa. So parang nakaka-feel ako ng discrimination talaga. Oo. Na parang, bakit ganun? Bakit sa atin ganyan? Bakit sa ibang bansa naman pwede naman, okay naman, di ba? Bakit tayo walang may alam na sitwasyon namin? That time parang gusto kong sumigaw, bakit ganun? Walang pwedeng tumulong sa amin. Di ba? So, yun. Kaya nag-start ako ng sa black market talaga kasi gusto ko mag-proceed itong to transition eh. Kahit na walang tutulong sa akin professionally. Like nilaban Support mo siya. group na lang ang Hindi naging pa kayo kasama. natakot dun sa sir, sa bad side effect? Oo. Honestly, hindi. Kumbaga mas mataas yung level ng na parang ito yung gusto ko, ito yung happiness ko, na parang feeling ko that time, although syempre bata pa naman ako, immature pa ako. Baka kung mamamatay ako dito, mamamatay ako masaya. Ganun yung feeling ko na parang, di ba? Parang Mamamatay kang ikaw. Oo, parang gusto kong Dead yourself. pero syempre nagbago yan nung as you age. And then kaya nagkaroon kami ng support group. That's why I established the Transman Pilipinas. So ito yung support group, nakipag-usap kami. Yan na yan. Nandito na kami sa line na yan. Nakipag-usap kami sa mga clinics and hospital na pwedeng tumulong sa amin, na maintindihan yung situation namin. Yan. Okay, so yan, fast forward, 'di ba? Napakaganda ng natin ngayon. Marami ng clinic na tutulong sa atin. Pwede na. Talagang from the scratch pagpunta mo sa clinic, may mga clinic akong alam na pagpunta mo, psych agad ang kakausap sa iyo. Grabe. 'Di ba? I-establish sa'yo, trans ka ba talaga? Baka naman confused ka lang, 'di ba? So may mga ganyan na. And then eventually i-refer ka nila sa endocrinologist. Alam mo sis, lahat na napagtsikahan natin, #islay talaga. Islay talaga. Islay talaga. Islay. No? Grabe. Yung hashtag na yan, ISLAY. Islay. Ganon. Kaya naman, mga dragsters natin dyan, no? For good vibes, just stream Dragverse Dragverse. here on Spotify. Yes, tsaka don't forget then to follow us sa aming social media at Dragverse. Yes na yes for you. Kaya naman, See you on our next drag session only here on Dragverse, powered by Game Zone. Real player, real game.